Nasa kote ang isang Vietnamese national sa isang bahay sa Parañaque City na ginawa umanong klinik. Ang dayuhan na bistong nagre-retoke ng mga Pilipinong kliyente kahit na wala na siya mga papeles. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Alexis Ebue. Sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI ang residential property na ito sa Parañaque City. Pilit binuksan ang pintuan pero nakakandado ito. Kaya nang hindi mabuksan, pumasok sila sa gilid ng pintuan at kitang kumaripas ang takbo ang isang lalaking paakyat ng hagdanan. Ang lalaking yan, kinilalang isang Vietnamese national na iligal na nagsasagawa ng mga cosmetic surgery. Nakatunog daw ang ahensya matapos magreklamo ang isang pasyente na nakukulangan ito sa mga papeles para patunayang legit ang doktor. Agad silang sumangguni sa Professional Regulation Commission o PRC at dito na pag-alamang walang lisensya ang dayuhan para magsagawa ng mga operasyon. Ang residential property maaaring narentahan daw para gawing clinic. So upon entry of the SAO operatives, we arrested one Vietnamese nationals that was arrested during the operation. Nung pumasok kami sa area, we were able to see two Philippine nationals na kakatapos lang ng procedures. In fact, fresh pa yung wounds nila from their medical procedures. Wala rin daw maipakita ang Vietnamese national nang hingan nila ito ng mga dokumento. Ayon pa sa log records ng clinic, puro Pinoy daw ang naging pasyente nito. Ang sistema pala nila, iba po yung magmamarket, iba yung makakausap mo sa front desk, pero very rarely that you are able to talk to the doctor or the medical professional who will be conducting the procedure. Magugulat ka na kapag nandun na, malalaman mo na foreigner nga pala ito, di ba? So it's going to be very difficult for a patient or a potential patient to verify kung meron bang special permit ito to practice medicine in the Philippines. sa social media at referral daw naging kilala ang illegal clinic. Mas mababa daw ang offer nito kumpara sa iba. Paalala ngayon ng NBI sa publiko, tiyakin muna ang mga papeles ng mga pupuntahang klinik bago magpa-opera. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng NBI ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Medical Act of 1959 habang gumugulong ang investigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.